Hello everyone, welcome to our YouTube channel. And yesterday night, I decided nga na ilabas yung ating mga succulents. And after 24 hours, I decided to bring them back in dito nga sa ating balcony kasi napansin ko na medyo nag-iba na yung kanilang kulay and sobrang lamig talaga sa labas. It's below zero and I think it's not really right na ilagay natin sila sa labas. So, I have moved out nga itong 3 succulents na ito kasi I'm really curious kung ano ba yung mangyayari sa kanila if they will be exposed to an extreme cold na weather. So, sa ngayon, sobrang tigas nung kanilang mga stems and upon touching talagang sobrang lamig. And I really don't know if they are okay. Kasi sa ngayon, pag tinitingnan mo siya, para siyang okay. Parang wala lang, nanigas lang siya. Nothing more, nothing less. Pero syempre, if matagal sila sa labas, probably they could die. And now, ang problem ko is that ano na yung next. So, right now talagang frozen yung ating mga succulents. Pero pag na-defrost sila, or na-defrost sila, ano kayang mangyayari? Diba? So, ang pinaka talagang may changes is itong ating Anacampseros. And kung hawakan mo yung kanyang leaves, talagang very firm siya. Alam nyo yung parang plastic na mga succulents na binibenta. Ganon yung itsura niya ngayon and yung parang texture niya. Hindi siya plump. Talagang nanigas siya, mukha siyang plastic as of now. Diba? Parang may parang ano pa nga parang white coating sa kanya. And lastly, itong ating Haworthia Cooperi. So, before ko siya nilabas, ganito yung kanyang natural na color. So, parang may pagka-green lang siya, ganyan. Pero, after ko siyang nilabas, talagang namuti yung gitna. And, actually, pag papakinggan nyo siya, diba? Parang pag pinapalo-palo mo siyang ganito, we know na talagang nanigas na siya. Ganyan. So, probably talagang if we will compare it here sa ating lithops na hindi ko nilabas outdoors, dapat ganito yung tunog niya. It's very, parang rubbery lang siya. O, diba? Ito walang tunog. Pero, ito, ayan o, rinig natin na talagang nanigas na siya. And for me personally, actually nagagandahan ako sa kanya if only pwede lang na nasa labas lang sila, or if na ganito lang talaga sana yung kulay niya na whitish and green. Sobrang ganda. Ayan, ilagay natin siya dito sa loob para makita nyo palalo yung kanyang color under bright light. Ayan siya oh, 'di ba? Mas maganda siya ngayon as compared nung before ko siya inilabas. But the thing is, I think something is wrong with our Haworthia now kasi nanigas siya, which is not normal for our succulents. Dapat yung mga succulents natin, plump lang sila lagi. Hindi ganito na nanigas na sila. So, I'll just give you another update tomorrow. So, it's the next day. Ayan, so bali parang 12 hours na yung ating mga succulents dito nga sa ating indoor balcony. It's sunny today pero hindi masyadong naaarawan itong area ko. And here now is an update. So, ayan. So, bumalik na siya sa normal na color niya. And right now, wala na tayong maririnig na tunog. So, bumalik na rin siya sa parang natural na texture niya. And I really hope na makarecover itong ating Haworthia. Tingnan natin, 'di ba? Siguro we need at least 1 week to be sure na talagang naka-recover na siya. Ito naman ating Anacampseros. Napansin ko na yung color niya bumalik na siya sa dati, yung pagka-pinkish niya, pero napakadaming leaves, especially yung mga bottom leaves ang naging mushy. So, if you are familiar with watering succulents and na-overwater nyo sila, 'di ba? Nagiging mushy, nagiging soft yung kanilang leaves. Ganon yung nangyari dito nga sa ating Anacampseros, and I don't know, it's just the day 1, diba? How much more siguro after 7 days baka literally baka malusaw na itong ating Anacampseros. But if that happens, papalitan na lang natin siya, diba? Ang importante is we have learned something na hindi talaga pwedeng mag-grow ng succulents sa labas during winter. And lastly, ito yung pinakamalala. Ito yung ating variegated na barbecue. Yung pinaka-top na part,
para siyang nalalanta, guys. Ayan o, makikita ninyo, parang hindi niya na makarry yung kanyang pinaka rosette. And napansin ko medyo nagbasa-basa siya. Parang may tubig na lumalabas sa kanyang leaves. Hindi ko naman siya diniligan, hindi naman sila naulanan. Diba? So, I don't know. Probably it's their reaction, natural reaction to the cold weather outside nung previous night. So, I'll just give you an update next time ulit. Pero sa ngayon, I think nasagot na yung tanong ko na pwede ba tayong mag-alaga ng mga succulents sa labas. So, probably the answer is yes. Pwede tayong magtanim during spring, summer at fall. Pero pagdating ng winter, lahat ng tinanim natin dyan is mamamatay. So, sayang lang. So, as you can see, it's a sunny day today. Pero ang temperature natin sa labas is -5 to -11. Yung pinaka-mainit is -5. Ayan, so literally below zero sa labas. Yung ating ginkgo biloba, ayan, yung last update ko may mga leaves pa dyan, pero ngayon literally nahulog na lahat ng leaves. Ayan, so I think I will give up on planting succulents outdoors and we will just focus on growing succulents indoors. So I think yun na lang muna ang pinaka-update natin for today. After a week at mamatay sila, bibili na lang tayo ng bago. But soon, may mga parating akong succulents. And iisa-isahin ko nga silang itanim dito sa ating balcony. And pupunuin natin agad yung ating plant rack. So, just in case na magkulang tayo ng space, I'm thinking of moving some of them doon sa loob ng ating apartment, pero we need grow lights for that. So that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page at Desert Succulent PH.